huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaraanan na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Minsan iniisip natin, maraming kapatid na, uy, Lord, bakit po ako dumadaan sa ganitong pagsubok? Parang ang hirap-hirap po ng pagsubok sa akin na ito. Parang kakaiba. Kaya sabi niya rito, huwag po tayong magtaka. Ang totoo po, nung naging mananampalataya tayo, hindi po tayo exempted sa pagsubok. Actually, mas dumadami nga yung pagsubok natin. Diba? Sabi mo, Lord, bakit nung panahon parang hindi naman ako nasusubok Parang sarap-sarap ng buhay. Nung naging mananampalataya ako, parang tayong pagsubok. Alam niyo po kung bakit? Kasi lumalakad ka sa pagwiran. Diba? Yung mundo, hindi po para sa atin yan. Kaya minsan, yung direction ng mundo, opposite sa direction natin. Kaya mabigat. Kaya mahirap. Diba? Makikita mo, sabi nga ng Panginoon, bisa makikita mo, ba't umuunlad to? Ito, hindi naman sumusunod sa Panginoon to Daming ginagawang hindi maganda niyan Bakit siya? Parang pinagpapala. Diba? Bakit po ako ganito? Isa po, iniisip natin, diba? Hindi pangkaraniwan yung pinagdadaan. Pero sasabi ng Biblia, pangkaraniwan yan. Si Jesus Christ nga diba? Dumaan sa matinding pagsubok para sa atin. Kaya dito po mga kapatid, sabi niya, una yun, na yung pagsubok, hindi po yan pangkaraniwan sa atin. O pangkaraniwan po yung pagsubok sa atin mga kapatid. Ikalawa, ang pagsubok ay gumagawa para sa atin. Sabi niya, sa 1 Peter 1:7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, sa gayoy kayo papupurihan, dadakalain, paparangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Sabi niya, yung pagsubok parang apoy. Sinusubok niya yung pananampalataya na meron tayo. Di ba? Sabi nga, madaling magpuri sa Panginoon sa panahon na walang pagsubok. Masarap umawit sa Panginoon sa panahon na hindi tayo sinusubok. Pero kapag sinubok tayo ng Panginoon, lalong nakikita kung sino na. Sa panahon ng pagsubok, makikita mo kung ano yung pananampalataya mo sa Panginoon. Malalaman mo kung sino ka. Makikita yun sa buhay mo. Sabi niya, kapag yung pagsubok na ito, dinalisay ka, at nakita na parang tunay ka dito, yung mga tao makikita yan. Makikita rin kung peke ka. Diba? Kaya nga pag may tao, minsan sinusubok sila ng Panginoon, ano sabi ng mga iba? Bakit ganito itong tao to? Dumadaan sa pagsubok, pero yung buhay niya, ganda pa rin. Dumadaan sa pagsubok, pero hindi mo nakikita nagre-reklamo. Dumadaan sa pagsubok, pero nang i-encourage pa. Iba. So sabi nga, ito yung tao na meron Jesus Christ. Ito yung tao na nakikilala niya yung Panginoon na meron siya. Diba? Sabi po ba nakakita ng meron? Ito, mas mayaman pa ako rito, pero ba't ito ang saya ng buhay niya? Mas masarap pa yung kinakain ko, pero sila ang saya nila. Kung tataka nga, sabi mo ito yung tao na yung buhay nila na kay Jesus. Lahat ng bagay, pinagpapasalamat nila sa Panginoon. Kaya dinadalisay tayo ng mga pagsubok na meron tayo mga kapatid. Ikaw, sabi niya, dumarating yung pagsubok para lalong maging matyaga tayo. So Romans chapter 5, verse 3-4, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa.
Kasi sinasabi din ni James, diba? Sabi niya, magalak kayo kung dumadaan kayo sa sari-sari pagsubok. Sino po ba nagagawa sa inyo pagka dumadaan sa pagsubok? Ano po ba? Diba? Parang hirap pong umiti pag dumadaan sa pagsubok. Ano hindi po ba sa inyo pag dumadaan sa pagsubok? Diba? Sabi niya rin ito kasi, bakit po? Bakit tayo magiging nandun yung kapayapaan natin, nandun yung kasiyahan natin pag dumadaan tayo sa pagsubok? Kasi yung pagsubok, isang oportunidad para makita natin yung kapangyarihan ng ating Diyos. Na pag dumadaan ka sa pagsubok, masasabi, Lord, thank you. Kasi hindi ko magagawa ito. Wala akong kakayahang gawin itong mga pagsubok na ito. Hindi dahil sa iyo. Hindi ako magtatagumpay. Hindi dahil sa iyo. Yun po yung mga ginagawa ng pagsubok sa buhay na meron tayo. Alam niyo po si Abraham, bago niya sabihin, the Lord will provide, na ang Panginoon ang siya magkakaloob. Sabi niya, dumating kay Abraham yung isang matinding pagsubok sa buhay. Alam niyo po yun? Yung matinding pagsubok ni Abraham. Sabi ng Panginoon sa kanya, umayo ka, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Alam niyo po ba yung story nito? Si Isaac, nag-iisang anak yan ni Abraham. At hindi yan madali. Pangako yan si Isaac. Diba? Kasi matanda na sila nung ibinigay ng Panginoon si Isaac. Meron po ba sa inyo may isang anak? Ako po 2 anak ko. Pero kung ihiling sa akin yung isa, medyo mabigat po talaga. Si Kuya Berlin, may 4 yata yan. Kung ihilingin isa, napakahirap. Diba? Sabi ng Panginoon dito, sabi ng Diyos, bigay mo sa akin si Isaac. Bigay mo sa akin si Isaac. Alam niyo po, siguro kung tayo, Lord, seryoso po kayo? Hindi bigay ko si Isaac. Hindi ba ipinangako niyo to sa akin? Hindi ba sabi niyo, pagpapalain niyo ako sa pamamagitan niya? Di ba yung mga pangako ng Panginoon sa kanya nung ibinigay sa kanya si Isaac? Pero taka po ba kayo kung bakit inihiling ng Diyos sa kanya si Isaac? Tapos sabi po rito, may 3 bagay po sa aklat ng Genesis chapter 22 na makikita po natin doon yung pangyayari sa buhay ni Abraham. Kung paano siya sinubok ng Panginoon, kung paano siya ginawa ng Panginoon. Tinawag ng Diyos ang bawat mananampalataya upang patunayan ang kanyang pananampalataya. Yun po yun. Kasi ko sa inyo kanina, yung pagsubok para sa atin po lahat yun. Para sa lahat ng mananampalataya ng pagsubok. At tayo, may kanya-kanya po tayo. Alam niyo po, ito po yung isa pong sinasabi ko sa mga kapatid. Huwag niyong i-compare yung pagsubok niyo sa iba. Huwag niyong i-compare, mas mabigat yung pagsubok na ito sa pagsubok. Hindi. Lahat yan pare-parehas. Pare-parehas ang bigat yung mga pinagdadaanan natin. Kasi bakit? Ginagawa rin ng Diyos para sa atin, para tayo ay mamuhay na naayos sa Kanya, para tayo magtiwala tayo sa Panginoon. Yan, pare-parehas yung bigat niya. Pare-parehas mahihirap yan. Pare-parehas po tayo umiiyak. Yun po yung pagsubok. At sabi dito, si Abraham, may tatlong bagay na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Diba? Una yun. Una, yung spiritual na karanasan ni Abraham, sabi niya rito, yung unang request sa kanya ng Diyos, sabi niya, iwan mo yung bansa mo. Iwan mo yung pamilya mo. Yung po sa Genesis. Sa unang bahagi ng pagtawag kay Abraham. Sabi niya, alis ka dyan. Umalis ka sa lugar na nasaan ka. Lumipat ka dito sa lugar na ito. Kasi iwan mo yung pamilya mo. Napakahirap po. Napakahirap po na umalis ka sa lugar kung saan ka lumaki. Para
sa tawag ng Panginoon. Kagabi, nagkukwentuhan kami ni Kuya Bernie, alam ko, hindi siya taga rito. Nalipat siya rito, nag-start siya mag-ministry. Ano niyo pong hirap nun? Kasi hindi mo kilala kung sino yung mga pupuntahan mo, hindi mo alam yung kultura nila, hindi mo alam kung anong iniisip nila. Hindi kaya pag nasa baluarte mo ikaw, alam mo kung sino yung mga kakilala mo. Parang medyo mas matapang ka, taga dito ako eh. Diba, may ganyan tayong gano'n, mga Pinoy. Ako, taga rito ako. Alam ko itong lugar na ito. Pero pag dinala ka ng Panginoon sa isang lugar na hindi mo alam, napakahirap. Iniisip ko, anong dadatnan ko doon? Iniwan niya lahat eh. Anong dadatnan ko doon? Anong trabaho mayroon ako doon? Diba? Kaya nga habang nag-journey niya, si Abraham, hinuhubog siya ng Panginoon eh. Diba sinabi niya pa nga kay Sarah sa takot niya, naku Sarah, dapat sabihin mo, pag natin sa lugar na ito, sabihin mo, kapatid kita. Kasi ang ganda mo eh. Baka agawin ka sa akin, patahin ako. Ngayon, sabihin mo sa kanila, kapatid kita. Alam niyo si Abraham, unti-unti, hinuhubog ng Panginoon sa mga pagsubok na kanyang dinadaanan. Tapos sabi niya dito, tinawag siya doon. At ano pong ginawa ng Panginoon? Nung tinawag niya si Abraham sa lugar kung nasaan siya, pinapunta siya sa lugar na gusto ng Panginoon. Tinulungan siya ng Panginoon doon. Gumawa yung Panginoon sa buhay niya at nakita niya. Ano pong sunod doon? Yung pag-iwalay. Ano yung pag-iwalay? Si Lot. Ano yung si Lot? Nung nakita ni Abraham na dumadami na yung mga alaga nila, tapos yung mga tauhan nila nag-aaway-aaway na. Nag-aaway-aaway na. Sobrang dami sabi ni Abraham, siguro mag-iwalay tayo. Kasi alam niyo po, pag pinag-aaralan niyo yung parte niyo, sabi ni Abraham, sige, ikaw na pumili. Kung dito ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Diba? Yun ang sabi ni Abraham. Sige, dito ka sa kanan, dito ako sa kaliwa. Alam niyo po, totoo doon, pwede si Abraham yung mag-decide doon. Pwede niya sabihin, oy, Lot, ikaw dito ka. Ako dito ako. Pero alam niyo po yung pagkaunawa niya sa Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon, wala sa lugar na nakikita nating maganda. Wala sa lugar kung nasa nakikita natin ito, maraming maunlad tong lugar na ito, maraming trabaho. Wala doon. Si Lot yung nakita niya. Kung titingnan natin sa sitwasyon, parang sabihin natin, parang lugi yata si Abraham kasi ikaw lang pipili eh. Kayo, di ba? Kapag binigyan kayo ng pagkakapang pumili, pipiliin ninyo. Yung mga bagay na magaganda, syempre. Pero nalimutan ni Lord yung bagay na mahalaga. Yung kinonsider niya ang Panginoon dun sa desisyon na meron siya. Si Abraham, yun yung kinonsider niya. Kaya sabi niya, pwede ako magbigay kasi alam ko, kahit saan ako dali ng Panginoon, pagpapalaan niya. Diba? Tapos si Lot, nakita niya, ganda niya ito, dito ako. Si Abraham, dito ako sa lugar na ito. Ano yung mo nangyari? Diba? Si Lot, una, nabihag yan. Nagkaroon ng gera, nabihag. Iniligtas niya Abraham. Tapos ano pa nangyari? Nasunog yung Sodoma at Gomora. Ano si Lot? Sa pagpili niya ng mga bagay na akala niya maganda, yun yung nagpabagsak sa kanya. Si Abraham yung pinili niya, hindi yung lugar actually yung pinili ni Abraham eh. Ang pinili niya magtiwala sa Panginoon. Yun po yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Yun po yung laging ginagawa sa atin ng Panginoon sa mga pagsubok na pinagdadaan natin. Na huwag tayo tumingin sa mga bagay na yan. Wala dyan yung tagumpay.
nasa Panginoon natin ang ating tagumpay. Ano ba po? Sa Genesis chapter 17, nagkaroon siya ng anak, diba? Bukod kay Isaac, nagkaroon siya ng isang panganak, si Ishmael. Si Ishmael, ang nangyari sa kanya, ano po nangyari? Actually, nakako ang Diyos eh. Sabi niya ng Panginoon sa kanila, Abraham, bibigyan ka ng anak. Tapos tumawa si Sarah. Natawa si Sarah. Sabi niya, tanda ko na, anak pa ako. Sabi ng Panginoon, ito tumatawa. Ito tumatawa. Actually, kaya nga yung Isaac, may kinalaman niya sa pagtawa. So, ba't ka tumatawa? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, ni Sarah, hindi po ako tumatawa. So, eventually, ang ginawa ni Sarah, sabi niya, parang hindi yata ako magkakaanak. Wala siyang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya, ito yung aking natulong. Ito na lang. Baka sakali, sa kanya kamagkano. Diba? Dahil sa kawalan ng pananampalataya, di ba yung nagiging plano? Yung sarili, yung nagiging sariling kaisipan, din yung ginagawa. Pag ginamit po natin yung sarili natin kaisipan, sarili natin lakas, ano mangyayari? Nagkamali, nagkasala. At alam niyo po ang nangyari? Nagkaanak si Abraham at yung si Ishmael. At nung nagkaanak si Abraham, si Ishmael, yung kasambahay na yun, tinutuya si Sarah. Siya mismo yung gumawa, tapos nung bandang mo hindi niya makayanan, pinakalayas niya. Yung po yung nangyayari sa atin kapag hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Pag nawawalan po tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, nagkakasala tayo. Tapos sasabihin natin, Lord, ba't po nagkaganito? Si Sarah, gano'n na gano'n nangyari. Lord, ba't nagkaganito? Bakit po ako dumaan dito? Pero siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng Ishmael. Hindi naman ang Diyos eh. Diba? Kahit si Lord, siya yung dahilan kung bakit siya napunta sa Sodom at Gomorrah. Hindi naman ang Diyos. Siya yung pumili nun. Minsan po totoo, yung mga bagay na pinipili natin na wala ang Panginoon, yun yung nagpapabigat sa buhay natin. Kaya kung dumadaan po tayo sa pagsubok, dumadaan po tayo sa kahirapan, tingnan po natin yung mga desisyon na ginagawa natin. Yung desisyon ko ba, kasama ba ang Diyos o hindi? Yung desisyon ko ba, bago ba ako mag-desisyon, nandun ba ang Panginoon o wala? O sariling plano ko lang to? Ang mabigat ko sa inyo minsan, mga kapatid, nagdidesisyon tayo. Pero ang nangyayari, pag sumablay, sabihin natin, Lord, bakit niyo po ako dinala sa lugar na ito? Bakit po naging ganito yung sitwasyon ko? Pero tayo nag-desisyon sa bagay na yun. Hindi yung Panginoon. Actually, yung totoo po, very clear ang mga instruction ng Panginoon sa buhay natin. Yung ika-apat dyan, sinabi ng Panginoon kay Abraham, ibigay mo sa akin si Isaac. Diba? Yung kahit-isa mong anak, ibigay mo sa akin. Alam nyo, napakahirap nun. Minsan, pag nagkakasakit lang yung mga anak natin, hindi ka na makatulog. Kami, pag nilalag natin yung anak namin, ito, pag nilalag namin gusto na yan, namumumbulsyon yan dati pag tumataas yung lagnat. Ngayon, hindi kami natutulog mag-asawa. Kailangan pagpain namin yung lagnat niya. Dahil kung hindi, kukumbulsyon siya. Diba? Ganon. At alam ko, maraming magulang dito na nauunawaan niya na yung anak, napakahalaga. At tayong lahat, meron pong mga bagay na mahalaga sa buhay natin. Minsan, hihilingin ng Panginoon yan sa buhay natin. Sabihin niya, kaya mong ibigay sa akin ito? Kaya mo bang i-give up itong bagay na ito? Diba? Dito po, kung titingnan nyo, yan kami, mga full-time worker po, makikita nyo. Ang totoo po niyan, maraming mga ginibap yung mga full-time worker.
Sila Kuya Berlin, pag tinatanong niyo po yan, minsan makikita niyo po nakangiti yan, si Ate Grace, si Kuya Berlin. Makikita niyo umingiti yan. Makikita niyo parang walang problema sa buhay ng mga yan. Pero marami yung ginibab sa Panginoon. Maraming binigay sa Panginoon. Si Isaac, ganun din po sinabi ng Panginoon. Ang totoo, pwede sabihin nga Isaac, Lord, bakit gano'n? Bakit po yung hinihingi yan? Di ba ipinangako niyo po sa akin yan? Kasi kung ibibigay niyo si Isaac, baka wala na eh. Di ba? Kung bibigay ko po siya, baka wala na kasunod. Pero alam niyo po, sabi dito, dapat malinaw yung layunin ng ating puso. Layunin ng puso natin na sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, nais kong basahin itong Genesis chapter 22, verse 3 to 8. Patungkol po kay Abraham. Sabi niya, kinaumagahan, umangon si Abraham at kinarga ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga alipin at ang kanyang anak na si Isaac. Nang makaputol na siya ng sapat na kahoy para sa handog na susunugin, umalis siya patungo sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingala si Abraham at nakita niya ang lugar sa malayo. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, manatili kayo dito kasama ng asno habang ako at ang bata ay pupunta roon. Sasamba kami at pagkatapos ay babalik kami sa inyo. Kinuha ni Abraham ang panggatong para sa handog na susunugin at ipinatong sa kanyang anak na si Isaac at siya rin ang dala ng apoy at ng kutsilyo. Habang magkasama silang dalawa, nagsalita si Isaac at sinabi sa kanyang amang si Abraham, Ama, o anak ko, sagot niya ni Abraham, narito ang apoy at ang kahoy, sabi ni Isaac, ngunit nasaan ang kordero na handog na susunugin. Sumagot si Abraham, ang Diyos ang maglalaan ng kordero para sa handog na susunugin, anak ko, at nagpatuloy silang dalawa. Alam niyo po, ang pinakamaganda dito kay Abraham, nung hiniling ng Diyos si Isaac, sabi dito, kinaumagahan, bumangon si Abraham. Hindi niya pinagpaliban yung request ng Diyos sa kanya. Kinaumagahan, maaga pa lang, nag-prepare na siya. Actually, hindi niya na sinangguni kay Sarah. Diba? Maaaring alam ni Abraham na itututol si Sarah. Dahil kaisa-isang anak yun. Pero si Abraham, dahil very clear yung sinasabi ng Diyos sa kanya, umaga pa lang, umalis na siya. Pero niyo po, pag pinagpupulay-pulayan mo yung mga araw na yun, o yung mga oras na yun, ibibigay mo yung anak mo, maraming tatakbo sa isip mo. Diba? Actually, hindi papayag yung palaban dyan. Minsan sa kanon ng pagsubok natin, hindi papayag yan. Bakit bibigay yan? Eh, mga gano'n pa naman sa atin eh. Diba? Diba? Ako, sabi mo sa sarili mo, ako, yung linggo, lalaan ko na lang sa Panginoon yan. Tapos may isang araw, may trabaho. May trabaho. O, may project ka. Hindi mo muna maibibigay ito sa inyo, Panginoon. Sabi sa ilang araw, hindi, makakagawa naman ng Panginoon yan. Kung naman yun. Pero hanggang eventually, yun na yung ginagawa mo, hindi ka na nakakadalo. Minsan nga, actually, ito nangyayari to. Very clear sa atin. Sabi ng Panginoon, huwag kang makikipamato sa mga kabataan to. Huwag kang makikipamato. Huwag kang makikipamato. Sabi ng Panginoon. Pero tayo, pag sinasabi ng Panginoon nasa atin din, minsan umahanap pa tayo ng kakampi para supportahan tayo sa ginagawa natin mali. Minsan hindi tayo pumapayag, Lord, ano naman mukhang magiging Kristiyano naman ito, Panginoon. Masisyaran ko naman ito, Lord. Diba? Dito, very clear yung mga instruction ng Panginoon. Pag sinasabi na ng Panginoon na mali, mali. Huwag na po natin ipili. Ngayon kasi, kapag ipinilit natin,
ang nangyayari po kasi dyan, mas lalo tumitindi yung pagsubok na meron tayo, o yung kahirapan na meron tayo. Actually, hindi na yung pagsubok minsan, palo na ng Panginoon yun, kaya napakahirap na. Kaya na dito, napakahalaga, binabasa natin yung salita ng Diyos at kinikilala natin siya. Inuunawa natin yung salita ng Diyos, sinusunod natin siya at nakikilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Diba? At totoo, itong time na ito, kung hindi ibinigay ni Isaac, ito po yung nasa kaisipan ko din eh. Kung hindi ibinigay ni Abraham si Isaac, kaya po rin ng Diyos yun sa ibang pagkakataon. Kaya niya yun. Ako, kung hindi ibinigay ni Abraham si Isaac, kinuha niya si Isaac sigurado. Sinasabi na noon pala, alam niya ni Abraham yung kasi sabi ng Panginoon noon sa kanila, I am a jealous God. I am a jealous God. Kaya yung mga bagay na naghihiwalay sa ating Panginoon, kinukuha ng Diyos yun. Hindi para saktan tayo, para bumalik tayo sa Kanya. Kung may kinukuha sa atin yung Panginoon, ibigay natin sa Panginoon. Tanawin niyo po yung mangyayari, magpapalain tayo ng Panginoon doon. Kaya kailangan alam natin yung tawag ng Panginoon. Alam natin kung ano sinasabi sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang mahirap sumunod sa Panginoon kung hindi mo alam. Kaya ako lang yung sinasabi sa mga kapatid sa amin. Alam niyo, sabi ko, kung yung salita ko lang, yung pakikinggan mo, wala namang halaga yun eh. Pakinggan mo yung salita ng Diyos. Kung may sinasabi ako sa iyo, mula lang sa akin yun, opinion mo lang yun, kahit hindi mo paniwalaan, walang problema yun. Pero kung very clear yung salita ng Diyos at sinasabi niya sa iyo, ito yung dapat mong gawin. Ito yung dapat mong sundin. Ito yung gawin ninyo. At alam ko po na bawat isa sa inyo, na bawat pananampalataya, nangungusap yung Panginoon. Ito po yan. Hindi po ako mapilit na tao. Ang totoo, meron sa amin papalang minsan, sasabihin nila, may trabaho po ako yan ng linggo, kaya hindi po ako makakatalo. Asa yan? Diba? Basta ako sinasabi ko, mahalaga sa Panginoon ang araw ng linggo. Kung kasalanan niya o hindi ko alam. Pero sigurado ko, na kung ikaw, kinakausap ka na ng Panginoon, sinasabi niya, huwag mong kakaligtaan yan. Huwag mong kaligtaan yung pagtitipon. Tapos ikaw, nagmamatigas ka pa na, Lord, laki ng kikitaan ko dito. Magbibigay na lang po ako. Di ba? Mararamdaman mo yung pagsasabi ng Panginoon sa iyo na mali yan. Kung hindi mo nararamdaman, magtaka ka. Nagiging matigas yung puso mo. Ramdam na ramdam mo yung mga sinasabi ng Panginoon sa iyo. Alam niyo, pag obedient kayo sa Panginoon, alam mo na nagkakamali ka. Kahit yung mga ibang tao, tingin nila okay ka, alam mo na nagkakamali ka pag malinaw sa iyo yung pagsunod mo sa Panginoon. Yung malinaw sa iyo yung relasyon mo sa Diyos. Diba? Naalala ko, minsan may mga nagsasabi nga, ako, alam ba, sa akin yung time po, sabi ko, Lord, nasa Bible school ako nun eh. Sabi nila, uy, no, sabi niya parang parang ala akong kayabang-yabang sa katawan. Sabi ko, kasi nasis ko sarili ko, hindi totoo yun. Sa harapan ng Panginoon, sabi ko, nagkakasala ako minsan. Meron sa puso ko na meron akong pride. Panahon ngayon. Ngayon kaya, actually, kaya ako tumatayo ako sa pulpito, lagi yung pinipray sa Panginoon. Lord, huwag niyong inalagay sa ulo yung mga bagay na ginagawa ko para sa inyo. Matinding laman din po kaming mga lingkod ng Panginoon. Lahat po na naglilingkod sa Panginoon, hindi po madali. Akala na, bakit matayo ako sa pulpito parang okay na kami. Actually, malaking labanan ng pulpito dahil sa pride. Lahat ng tumatayo dito, hindi nakakalaban yung pride.
Ngayon sabi niya dito, lagi tayo magpakumbaba sa ating Panginoon. At pag nakikita natin na, Lord, sinasabi sa'yo ng Panginoon, mali yan, hindi maganda yan. Makinig ka. Kaya yun ang lagi din siya sabi sa ating mga kabataan, sa ating mga kapatid na nakausap ko. Pakinggan mo yung Panginoon. Kapag ikaw dumadaan ka sa pagsubok, huminto ka. Pakinggan mo mabuti yung Panginoon kung ano sinasabi niya sa'yo. Minsan kasi tayo, pag dumadaan tayo sa pagsubok, kung ano yung ginagawa natin. Para ma-enjoy natin yung isang bagay, para mawala yung sakit na nararamdaman natin. Ano po, hindi gano'n. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, pakinggan mo yung Panginoon. Lord, ano po ba yung kailangan kong gawin? Ano po ba yung na-miss ko sa mga desisyon ko? Ano po ba yung dapat kong ayusin sa buhay ko? Ano po ba yung gusto niyo sabihin sa akin, Panginoon, na dapat kong sundin? Huminto tayo sa Panginoon. At alam niyo, dito si Abraham, sabi niya, nung hilingin ng Panginoon si Isaac sa Hebrews chapter 11, verse 17 to 19, nag-alok sa atin ng kaalaman kung paano na si Abraham sa spiritual na labanang ito. Sa pananampalataya, si Abraham nang siya'y subukin ng Diyos ay inihandog si Isaac bilang hain. Siya na tumanggap sa mga pangako ay malapit nang ihandog ang kanyang kaisa-isang anak, kahit na sinasabi sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac, ibibilang ang iyong mga supling. Nangatwiran si Abraham na kaya ng Diyos na buhayin ng mga patay, kaya sa paraan ng pagkasalita ay tinanggap niyang muli si Isaac mula sa kamatayan. Kilala niya ang Panginoon. Kaya nung hiningi ng Diyos si Isaac, ibinigay ni Abraham. Kasi sabi niya, alam ko na kayang buhayin ng Diyos yan. Alam ko kayang ibigay ng Diyos sa atin lahat yan. Alam niyo po, dapat meron tayong ganong uri ng pananampalataya. Hindi yung lagi tayo nawawalan ng pananampalataya. Na kapag tayo nawalan tayo, nagtatampo tayo sa Panginoon. Lord, hindi na po ako mag-aatin. Kasi hindi po ako natanggap na ganito. Lord, hindi na po ako pupunta ulit kasi hindi ko po nakuha ito. Lord, ba't niyo po kinukuha sa akin yung bagay na ito? Ba't nawala po sa akin yung bagay na ito? Bakit po nawala sa akin yung trabaho ko? Bakit nawala po sa akin yung business ko? Bakit hindi po ako makapag-aral? So, tatampo tayo sa Panginoon. Ngayon si Abraham, ginawa niya kasi kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran. Tayo po ba, gaano niyo kakilala ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo? Pag dumadaan pa po ba tayo sa pagsubok, pag may inihiling po ba sa atin yung Panginoon, ayoko pong ibigay sa inyo ito. Ako lagi po sinasabi sa mga kapatid, yung hinihingi sa atin ng Panginoon, hindi malaki. Actually, sa mga hinihingi ng Panginoon sa atin, yung araw ng linggo. Oras lang. Pero minsan, kahit oras lang to, may iba tayong iniisip. May iba tayong gustong gawin. Sa amin, sabi ko, may prayer meeting tayo. Yung prayer meeting natin, oras lang din. Pero minsan, ang hirap gawin sa Panginoon. Kaya sabi ko, pag umiling tayo sa Panginoon, pag nagsasalita tayo sa Panginoon, grabe yung sinasabi natin sa Panginoon. Grabe yung mga hiling natin sa Panginoon. Actually, dito, pag binasa niyo po si Abraham, di wala siyang sinabi sa Panginoon. Di wala siyang ibang request. Di wala siyang ibang hiniling. Basta ang ginawa niya, sumunod siya sa Panginoon. Lord, gusto niyo po ito? Bibigay ko po sa inyo. Kaya nangyari po pinagpala siya ng Panginoon. Hindi naman niya alam na ibibigay ng Panginoon yung hayop dun sa bundok para ialay kapalit ni Isaac. Actually, sasaksakin niya na si Isaac Nung sinabi lang ang ng Panginoon, huwag mo na tuloy yan. Alam ko na kaya mong ibigay si Isaac. Huwag mo na tuloy yan. Tapos binigyan sila ng isang hayop na iahando. Pero si Abraham, willing siyang ibigay sa Panginoon kung ano yung dapat na nasa Panginoon. Kung ano yung request ng Panginoon. Tayo po ba, willing po ba tayo?
na ibigay sa Panginoon? Meron po ba sa atin na kinakausap ng Panginoon na ikaw, ibag mo na yan. Ikaw, hindi maganda yung ginagawa mo, ibigay mo sa Panginoon yan. Yung kinakalinga mo yan, hindi maganda yan. Bigay mo sa Panginoon. Yung oras mo, bigay mo sa akin. Actually, yun po yung mga hinihiling na sa atin ng Panginoon sa panahon ngayon. Isa dyan talaga yung oras na meron tayo. Yung buhay na meron tayo kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. Minsan maraming ganyan ba, ayoko maglingkod sa inyo. Diba? Pag niyayaya ka, diba? Sino po sa inyo pag niyayaya sa Bible study? Ay, oo, nakakata ko. Marami po akong gagawin eh. Sa isa pa, magulog ng TV. Diba? Lalaro. Gagawa ng ibang bagay. Sino po sa atin yung pag sinabi sa'yo, "Halika, sama ka sa atin sa gawain ng Panginoon yun at mong palagi." Pero ako, pupunta ako dyan. Para sa inyo yun. Gagawa ako dyan, pupunta ako dyan. Sasama po ako dyan. Kasi para po sa inyo yan. Lahat po tayo mga kapatid, na-encourage ng Panginoon na ibigay natin yung bagay na para sa Kanya. Alam po natin yan. Sigurado yan, meron, alam na alam nyo kung ano yung mga dapat ninyong ibibigay sa Panginoon. Kung hindi nyo po alam yan, mag-pray po kayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi lang tayo tinawag para sumampalataya. Hindi lang tayo tinawag para umupo. Diba? Na tayo relax na tayo, "Uy, ako, ligtas na ako, wow. Hindi na ako pupunta na yung piano, langit na ako, dito na ako, pupunta na ako." Hindi po tayo ganyan. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Tinawag tayo ng Panginoon para mangaral ng Ebanghelyo. Tinawag tayo ng Panginoon para sa pamamagitan ng ating buhay ay mapapurihan natin siya. Kaya kung mga kapatid na po ginagawa natin sa mga buhay na meron tayo, nagiging pagpapala rin po ba ito sa iba? O nagiging problema sa iba? Diba? Kaya sabi po niya dito, mga kapatid, bilang mga mananampalataya kay Kristo, ano po yung mga bagay na mahalaga sa atin? Ano po yung bagay na naghihinder sa atin, umahad lang sa atin para paglingkod sa Panginoon? Inilalatag po ba natin sa Panginoon yan? Ibinibigay po ba natin sa Panginoon yan? Kung wala pa po tayong ginagawa, bakit po hindi natin mailatag? Bakit hindi po natin maibigay sa Panginoon? Handa pa tayong ibigay sa Panginoon. Kung meron pong bagay na hihilingin ng Panginoon sa iyo, na ibibigay niya o hihilingin niya para sa iyo, ibibigay po ba natin? Yun po yung isang katanungang iiwan ko sa inyo. Kung may hihilingin po yung Panginoon sa iyo, o kung may hinihiling sa iyo yung Panginoon ngayon, ibibigay mo.